Hey guys, JV Moto nagbabalik. At ayan, welcome na naman sa ating panibagong vlog. Sa mga bago, please subscribe. Kung trip mo yung motor na Suzuki Smash, ginagawa natin yan dito ng mga video. At tayo po ay nagtra-travel sa iba't ibang magagandang lugar. Kaya kung trip mo yung mga ganong adventure ay mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell. Uy, grabe si kuya. Na-interrupt tuloy tayo. Biglang lumiko guys. At in today's video nga guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan dito sa Suzuki Smash. Gumawa na tayo ng video para dun sa mga pros nya, dun sa mga nagustuhan, dun sa mga nagustuhan ko din. Ngayon naman gagawa naman tayo ng video para sa mga bagay na hindi ko naman gaanong trip about this motorcycle, no? Kaya stay tuned kayo. Actually guys, ayaw ko na sanang gawan to ng ganitong video kasi halos para sa akin perfect na siya But may ilan tayong mga viewers na nag-request na gawan ko naman daw ng video para doon sa mga hindi ko nagustuhan o yung mga cons nya. Actually itong mga babanggitin ko sa inyo is hindi naman talaga siya mga cons. Kumbaga yung konting ano lang, hindi ko trip about this motorcycle. At ipapauna ko na sa inyo guys, di pa ako expert na nagre-review ng mga motor. Ayan, amateur tayo dyan. Kumbaga gusto ko lang i-share yung aking personal thoughts and opinion about dito sa motor na to. At sana naman ay maibahagi ko ng maayos, no? Mai-explain ko ng maayos kahit na hindi tayo professional mag-review ng motor. At ipagpaumanhin nyo kung meron tayong mga ilang mga maling masasabi, no? Umpisa na natin. Ang unang-una kong hindi nagustuhan guys, hindi masyadong nagustuhan dito sa motor na to, yung kanyang suspension sa likod. Rear suspension niya, ayan tamang-tamang dito tayo sa medyo malubak na part dito sa amin. Ayan kita niyo ba yung performance? Na ano yung boses ko maalon-alon dahil sa sa daan. So yun nga, kumbaga medyo matigas yung suspension niya. Ayan, malakas yung tapon niya, yung talbog. Ayan yung gulong ko naman tama lang yung niya, yung hangin niya, tama lang yung PSI niyan, pero yung tumalbog grabe So yun yung una kong medyo nirereklamo dito sa Suzuki Smash. Medyo matalbog talaga. Ayan kumbaga salong-salo niya yung mga lubak. Kumbaga mararamdaman mo, ikaw na rider, pag ikaw yung nakasakay, talagang damang-dama. Hindi siya yung malambot lang yung tapon. Hindi, medyo matigas. Yung front naman is okay lang, tamang-tama lang naman yung may opinion. Hindi naman ako nagko-complain. Dito talaga sa rear shock na ramdam. Pero mariresolve nyo naman yan guys pag nagpalit kayo ng aftermarket na rear shock. Marami namang available to sa market, yung mga branded pa like RCB, TRC. Tinry ko na rin magtingin-tingin sa
mga online shopping. Hindi naman ako nabigo, marami siyang available talaga para dito. So just in case na magpapalit kayo, marami naman kayong mahanap sa online. Ayan, nandito na tayo sa may crossing. At yung pangalawa naman na hindi ko nagustuhan dito kay Suzuki Smash ay naka-automatic siyang nakabukas yung ilaw niya, yung headlight. Wala kang option na kumbaga patayin. Hindi tayo binigyan ng Suzuki ng option para patayin siya. Lagi lang siya nakabukas. Whenever na gabi o araw tayo nagra-ride, automatic siyang nakabukas. So nakaka-stress lang isipin na may thoughts ka na parang malolobat yung iyong battery, ganon. Kumbaga may alinlangan ka na baka malobat agad yung iyong battery dahil nga laging nakabukas yung ilaw. So yun lang naman, hindi naman siguro issue yun sa iba, kasi naiintindihan ko rin naman na nagko-comply lang sila dun sa standard ng LTO. Kasi nga yung LTO ang gusto niya nakabukas lagi yung yung ating mga ilaw ng motor. Ayun, compliance lang din naman yun, kaya parang hindi rin naman big issue yun. Kumbaga minor issue lang yun. At sinali lang natin dito sa ating listahan. So yung pangatlo naman na hindi ko nagustuhan sa kanya yung pag umaga, yung pag i-start sa kanya. Medyo mahirap siyang i-start, guys. Siguro yun na nga yung disadvantage ng isang carburetor type na motor. Ang hirap niyang i-start sa umaga. Hindi ko lang alam kung mariresolve pa sa pag-adjust siguro ng tono ng carburetor. Hindi ko pa naman to na try i-adjust So siguro pag punta tayo sa kasa yon, tatanong-tanong din natin sa mekaniko doon kung mariresolve siya nun. Carb tuning, kasi talagang hassle minsan, guys. Ang tagal niyang umi-start. Makakailang padyak ka muna bago umi-start. Medyo nasa siguro, kung bibilangin siguro mga kulang-kulang 10 na padyak bago siya mag-start. Ayun, ganun kahirap. Kaya para sa akin parang downside yun, guys. Lalo na pag nagmamadali kayo tapos nahihirapan kayong paandarin agad yung motor. Wala, hindi nyo mapapaandar basta-basta. Yung pang-apat ko naman na napansin sa kanya yung sa yung sa fuel gauge dito. Halimbawa, guys, pinatay mo yung motor, galing ka sa ride, tapos pinatay mo. Tapos pag binuksan mo uli, itong na yan, itong gauge na yan, hindi ito tumataas agad. Yan, itong arrow na to na pula. Kumbaga pag pinaandar mo yung motor mo, may ilang seconds siya or minuto nga, kasi minsan ang tagal may ilang minuto siya na nakababa lang, hindi agad tumataas, guys. Kaya minsan nakakalito. Example, pag bagong pagas ka, parang hindi, parang ka pa rin, parang wala ka pa rin gas, kasi nga nakababa ito, nakaturo siya sa baba, ganoon. Then pag tagal-tagal naman, umaandar ka na, nagbibiyahe ka na mga ilang minuto, yan, saka siya tataas. Yun yung isa sa mga downside na nakita ko, yung mga di ko nagustuhan. Nakakalito kasi, guys, kung minsan kapapagas mo pa lang, minsan tapos pag nakita mo nakababa, ba't parang wala namang lamang gas, ganon, mapapaisip ka. So nakakalito overall. Kaya isinama ko siya dito sa mga hindi ko nagustuhan. At punta na tayo, guys, sa panglima. Yung panglima kong hindi nagustuhan gaano dito sa Smash, yung torque nya.
Hindi siya ganun ka-torquey kagaya ng mga scooter, no? Kasi yung mga scooter build yan para sa medyo malakas na torque. Ito hindi siya gaano. Nasa standard level naman yung torque niya. Kumbaga pwede na. Pero sinama ko siya dito guys para malaman nyo na yung torque niya ay hindi ganun kalakas. Mararamdaman mo lang yung power ng makina niya is pag nasa 60 ka na, 70, yan. Talagang may ibubuga pa siya guys. Hindi patay yung ano niya, yung fourth gear. Talagang bibigyan ka pa niya, manghihingi pa yan. Siguro nga dahil yun yung klase ng makina niya, doon siya build. Pang duluhan talaga kumbaga. Pero kung di naman kayo gaanong maselan, yung torque naman ito ay okay na rin. Yung pang overtake, wala naman siyang gaanong issue. Kasi wala naman talagang perfect na motor. Kung pang torque yan, pang torque talaga yan. Hindi naman pwedeng pang torque yan tapos ang lakas pang dumulo, di ba? So nagkataon lang na itong motor natin ay siguro binild siya pang duluhan talaga. Kilala kasi ang Suzuki talaga sa mga matutulin na motor. So ayan nga guys, yung aking mga bagay na hindi ko ganong nagustuhan dito sa Suzuki Smash. So 5 bagay lang yan guys, sinasabi ko na sa inyo kukunti lang yung mga downside nitong motor na to. Kasi halos perfect siya, wala ka nang hahanapin pa dito. At sana ay na-deliver ko ng maayos, naipaunawa ko sa inyo, naipaliwanag ko ng maayos yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito. At doon sa mga nagbabalak bumili ng Suzuki Smash ay ayan, kung sakasakali man meron na kayong konting idea, itong shinare ko sa inyo ay sana ay maging gabay sa pagpili ninyo ng inyong susunod na motorsiklo. Pero syempre highly recommended ko itong Suzuki Smash, especially sa pang daily use or even pang long ride. Okay na okay ito, matipid siya sa gas. Guys, meron pala akong ihahabol pa sa inyo. Bali parang magiging na lang to, honorable mention na mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Alam niyo ba guys, nung binili ko to, so medyo malayo kasi yung pinagbilan ko nito dait pa, mga 26 kilometers yon. Dinrive ko siya pauwi ng bahay. Tapos napansin ko na tong handle grip niya, yung stock sobrang kapit na kapit. Talagang pag hinawakan mo medyo malagkit yung goma niya. Yun, 26 kilometers nga, medyo malayo-layo. Halos kulang 30 minutes kung biniyahe. Parang siya, parang papaltok ba yung kamay ko? Ganon, may ganong feel siya. Kaya idinagdag ko siya dito. Yun yung unang-una kong napansin nung nilabas ko siya sa kasa. Sobrang kapit ng handle grip. Parang nasobrahan naman yata ng kapit. Alam ko naman na good thing na makapit talaga dapat ang mga handle grip, pero yun parang medyo OA na. Yung tipong papaltukan ka na papaltok na yung kamay mo. Sana man lang ginawa nila na medyo may dulas ng konti na balance ba. Yun talagang kung magtatagal pa talagang estimate ko papaltok yung kamay ko At same siya dun sa upuan. Ganoon din yung upuan guys, napakakapit din. Kumbaga halimbawa pag nakapantalon ka, nakamaong ka ng pantalon, hindi mo maigagalaw-galaw yung puwet mo. So parang siya, uncomfortable pagka ganon. Kasi pag nakatigil lang sa isang yung puwet natin, hindi natin na igagalaw, hindi natin na ililipat-lipat, mas lalong siya, masakit siya sa puwet, di ba? Especially pag long ride, tas hindi mo na igagalaw-galaw ng maayos yung puwet mo, talagang masakit siya sa puwet. At na-testingan ko na rin pang long ride ko na rin kasi ito. Talagang masakit siya sa puwet.
Although malambot naman yung ano niya, yung foam ng upuan. Ang nirereklamo ko lang talaga is yung texture niya. Makapit siya, hindi ka makakagalaw agad basta-basta. Kung ba nangangalay ka na dun sa isang part ng upuan, pwede mong medyo iusog sa unahan yung puwet mo, ganon. Hindi mo siya magagawa ng madalian. Kasi nga kapit kapit yung ano niya, yung texture ng upuan. At yun lang guys, so sana ay nag-enjoy naman kayo sa ating vlog for today. At dito na lang siguro ang ating vlog, hanggang dito na lang. So sa mga bago, please subscribe kayo at mag-like na rin at mag-comment kayo kung may mga tanong kayo about sa ating vlog for today. Pag-usap-usapan natin yan dyan sa comment. Ako naman po ay nagre-respond sa inyong mga katanungan. Malakas naman kayo sa akin mga viewers, no? Sasagutin ko yan, lahat ng katanungan nyo sa abot ng aking makakaya. Kita nyo nga, ito nga, hindi ko na sana to gagawa ng vlog kaso nire-request talaga nung ilang viewers natin, nagawan ko raw ng vlog. Kaya ito, pinagsumikapan ko talagang makabuo ng vlog about sa mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya, para maihatid ko ang mga kailangan ninyong information. Ako po ay may ipapahabol. Naalala ko kasi na mayroong papasoundcheck itong aking motor. So yan guys, nandito kami sa may diversion road ng Labo. Ayun, medyo tahimik dito, kaya dito ko na lang napiling mag sound check itong ating Suzuki Smash. At ito na siya yan, para dun sa mga nagpapa-sound check. Ito na guys ang ating sound check. Palipasin lang natin itong mga sasakyan. Ito na medyo ayan yan, para rinig na rinig nyo. Yan, I think sapat na yun guys. So dito ko na lang muna siguro tatapusin yung ating vlog. Ayan, sana ay mag-subscribe kayo guys at subaybayan nyo yung ating mga vlog. JD Moto signing out. Peace.